mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. God bless you po. Pagpalain po tayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa mga sandaling ito, maminamahal, tayo na po ay narito na sa oras ng pakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Kaya hiniling ko po na tayo pong lahat ay tumayo upang magbigay galang nito. Palakpakan muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon at ang buong pagkakataon ay ibinibigay sa ating pong beloved preacher, ating beloved Elder Brother Saldi de Guzman. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po. Dumalangin po tayong mga minamahal. Praise the Lord. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang malang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kami po yung pupuri, papasalamat, mahal pa yung sa mga oras na itataglay po namin aming buhay, kalusugan, kalakasan, na hiram namin nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa magdamag na sinamahan mo kami, ang nadama namin yung matamis na presensya ang tanda, mahal na Panginoon, na kami yung kinahabagan, kinalulugdan, mahal na Panginoon, sa pagtitis namin ito, mahal na Panginoon. Kaya salamat po sa bawat yugto namin sinagawa, namin panambahan, na yung pinagpalat na lingisan, mahal na Panginoon, hanggang sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, kami, mahal na Panginoon, ay mag-aaral lang yung banal na salita, mahal na Panginoon, ang yung banal na salita, mahal na Panginoon, na magdadala sa amin sa tagumpay, sa iyong pinangakong kaligtas at buhay na walang hanggan, mahal na Panginoon. Nawa po ang iyong banal na salita ay tumimo po sa amin, mahal na Panginoon, pamuhay po namin ito sa bagat tulong mo, mahal na Panginoon. Sa lahat ng naririto sa amin, sa mga bisita, sa mga webcast viewers po, mahal na Panginoon, ipuin mo po sila po nawa yung banal na salita na pinapaabot mo sa huling araw na ito na mapanganib, mahal na Panginoon. Ganun na rin po, mahal na Panginoon, kami po inihingi ng habag kapatawaran ng pagkukulang at pagkakasala sa iyo, mahal na Panginoon, sa pangkalatang panalangin ang beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, at aming sinasawayan lahat ng mga balakid, hindrance, sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Cast out the name of Jesus. Satan, demons, cast out unbeliefs and doubts. Demons, go to hell where you belong. In the mighty name of Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal, malaya muna po akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang papuri, paglulhati, pagsamba, pasasalamat. Ganun din po, doble paggalang po sa ating minamahal, respeto sa ating minamahal, ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching. Ating beloved Honorable Assistant Pastor na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganun din po sa kanila mga anak, mga manugang apo. Magandang madaling araw po sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang mahal na anak, Sister Brian, na kanya pong katuwang na nangalaga papagal ng ating mga kaligtasan. Ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa mga bisita po, mga minamahal, kung mayroon po mga minamahal. Sa ating mga webcast viewers, mga minamahal, sa Facebook, YouTube Live, mga minamahal. Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Ang pag-aaralan po natin, mga minamahal, itong panahon na ito, mga minamahal. Sapagkat hindi po talaga natin mapipigilan, wala na po makapagpipigil. Sapagkat talaga po umabot na po ang kasamaan ng tao sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sobra-sobra na po ang kasamaan talaga ng tao ngayon. Kung ikumpara natin, mga minamahal, ng panahon na ginuunaw ng mahal na Panginoon, ang mundong ito sa pamamagitan ng baha, mas sigit, halos triple, mga minamahal, sama ng tao, mga minamahal. Napipigilan lang po ito, mga minamahal, ng dahil mayroon pang ilaw sa sanlibutan ito, mga minamahal. Alam po natin, Sodoma, Gomora, kung titignan po natin, mga minamahal, kukumpara natin ang kasamaan ng tao ngayon, malayong malayo po, mga minamahal. Sapagkat ngayon po, mga minamahal, kung makikita po natin, wala na, ang tao wala ng panahon maglingkod sa mahal na Panginoon. Laganap ang kasamaan, mga minamahal. Maraming bansa naligal na po yung pag-aasawa ng mga bakla, tumboy.
May mga bansa, mga minamahal, na parang baliwala na sa kanila, mga minamahal. Nakahubad-ubad po sila, lalaki, babae. Noon po wala po yan, mga minamahal. Ang mga tao ngayon, mga minamahal, sa nakatuon, mga minamahal. Puros kasamaan, mga minamahal. Pagtatanyag sa kanilang kapangyarihan, sa kanilang sarili, sa kanilang kayamanan, pagtitipon ng kayamanan, ito na po yung pinakabuhay ng hindi po kumikilala sa mahal na Panginoon. Pumatay, pumuksa, mga minamahal, maraming inusinti, maraming mga batang namamatay, walang habag, walang awa, mga minamahal. Cybercrime, mga anak, ginagamit, mga minamahal. Mismong mga anak, ginagamit, mga minamahal. Hindi na naawa sa kanilang mga anak. Ginagamit nila para kumita lamang ng salapi. Ayaw maghirap, mga minamahal. Ang mga tao ngayon magnanakaw, napakagaan na gustong kumita sa pamamagitan ng shabu, bayaran mga tao 5,000, bigyan mo, papatay na ng tao. Mga rebilde laganap, walang paggalang sa gobyerno, walang paggalang sa Diyos, mga minamahal. Ano pa, lahat ng kasamaan, andito na po ngayon, mga minamahal, at dumating na nga po, mga minamahal. Pakiramdam niyo po ang mundo, mga minamahal, ito lumalaganap ngayon, mga minamahal. Kung nire-research po natin, mga minamahal, kasi pinapakita po sa akin ng aking mahal na asawa, yung mga nangyayari po, hindi po pangkaraniwan. Yung mga bayan-bayan, mga bansa, mga minamahal, kung titignan niyo po yung bahay, hindi na po pangkaraniwan. Nagiging ilog na po yung tahanan ng mga tao, mga minamahal. Kaliwat ka na, nasusunog. Mga hindi binabaha. Binabaha, ang dami namamatay. Dito po sa atin, mga minamahal, tingnan niyo po, mga minamahal. Yun nangyari po dyan sa Davao. Davao del Oro, kung hindi po ako nagkakamali. Ilan na po yung update na na-retrieve po ng namatay. Nubinta na po, mga minamahal, doon sa landslide. Lupa po yun, mga minamahal. At mayroon pang 32 na bangkay na nire-recover nila, mga minamahal, na tabunan po, mga minamahal. Ano po ang sanhi, mga minamahal? Hindi pangkaraniwan na ulan. Lindol, mga minamahal. Alam niyo po yung lindol, napakalaki ang epekto niyan sa ibabaw ng mundo, mga minamahal. Yung dating mga bidrak, yung matitigas na bato, mga minamahal. Dati magkakadikit-dikit, mga minamahal, dahil sa lindol nagkakahiwa-hiwalay po sa loob yan, mga minamahal. Yung hanging wall ng port po, mga minamahal, yun po yung sanhi, mga minamahal. Kung saan yung hanging wall ng port, yun po yung yinayanig ng lindol, mga minamahal. Yung lupa, mga minamahal, dati naka-intact po yan dahil sa lindol, mga minamahal. Lumalambot ang lupa, mga minamahal. Nawawala doon sa kanyang dating kinalalagyan dahil po sa lindol yan. Kaya sa ibabaw ng lupa, mga minamahal, laganap ang lindol. Pag laganap ang lindol, luluwag ang mga bato, gagalaw ang mga port. Sabagat itong mundo natin, punong-puno po talaga ng mga port. Highly fractured, highly broken, crash ang mundo natin. Kakunting ulan lang, mga minamahal, ang ulan lubrikan po ng bato yan, mga minamahal. Kapag pumasok doon sa mga nagalaw na bato, mga minamahal, yung napakapal na lupa, kahit may punong kahoy na malalaki yan, kung makapal ang lupa mo, nakakapit lang po sa lupa yung ugat nila. Kaya kung pinasok po ng tubig yan, mga minamahal, hanggang doon sa ilalim na nagalaw ng lindol, yun po yung nangyari doon. Napakalawak ng slide, mga minamahal. Hindi na po pangkaraniwan. Tingnan niyo po, laganap, makita niyo sa buong mundo, nagigiba na ang bundok, mga minamahal, sanhi po ng lindol yan. Na-displace na po ang mga bato natin. Pinapasukan ng tubig, yan po yung lubrikan, yan po yung nagpapabaksak
Mga minamahal, tignan niyo mga ilog, dati malalim. Wala nang malalim, natabunan na mga minamahal. Kaya kung rumara ka sa ang tubig mga minamahal, dapat dun sa malalim ng tubig, dun sa ilog mga minamahal, nasa ibabaw na lang po. Kaya kung rumaga saan pupunta? Sa bayan kaagad. Ang dagat, mga minamahal, nagbago na, natatabunan na rin. Sapagkat sinalita ng bibig ng mahal na Panginoon, tatapusin niya at wawakasan niya. Alam niyo po, ang pumipigil lamang niyan, mga minamahal, dahil sa kasama ng tao, dahil mayroon pang ilaw ng sanlibutan ito, mga minamahal. Pakibasa po, mga minamahal, dito po sa Deuteronomio 10:15 po, tuloy po sa basa dito sa Exodo 19:5. Aklat po ng Deuteronomio, kabanata ay 10, sa talata po ay 15. Ang Panginoon ay nagkaroon lamang ng hilig sa iyong mga magulang na ibigin sila, at kanyang pinili ang kanilang binhi pagkamatay nila. Sa makatuwid bagay kayo, sa lahat ng mga bayan na gaya ng nakikita sa araw na ito. Gaya ng nakikita sa araw na ito, yung araw po natin ngayon, mga minamahal. Tuloy po ang basa dito sa Exodo 19:5 po. Dito po sa aklat ng Exodo, kabanatay 19, talatay 5, kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin, na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin. Amen. Tanging tayo ang kayamanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito yung umaantala, mga minamahal, upang ang mundo natin ay manatili pa, mga minamahal. Naantala, mga minamahal. Ngunit yung galit ng mahal na Panginoon patuloy na naantala lamang ng panalangin ng nilangisan niya, mga minamahal. Ang ating minamahal ginagalang, ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon. Sa kanilang mga anak, sa lahat nating minamahal na manggagawa. Tayo kasi, mga minamahal, ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan na nabasa po natin, mga minamahal. Kaya nga lagi po tayo nananalangin, kahit sino sa atin, manalangin po tayo na hiyain ng mahal na Panginoon. Yung mga hindi tinawag ng mahal na Panginoon na mga ngaral, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal, ang asin, ilaw ng sanlibutan ito. Walang panalangin na hindi dinidinig ng mahal na Panginoon. Sa panalangin ng ating beloved Honorable Pastor, ating mga kanila anak, minamahal na manggagawa, ating minamahal na mga magulang po natin sa mahal na Panginoon. Maging sa inyo po, mga minamahal, sa ating lahat, mga minamahal. Yan patutuon niyo po, mga minamahal. Yan po yung tunay na nagpapatutuo, mga minamahal, na pinipigilan ng mahal na Panginoon upang isagawa na po, mga minamahal. Hindi na po mapipigilan. Kung makikita nyo lang po ang mundo, mga wala na po, mga minamahal. Itong darating, mga minamahal, mas masidi pa, mga minamahal. Ngunit po tayo ang mabahala, mga minamahal. Ginugulo na ng mahal na Panginoon ang bansa upang matupad na at mangyari na po, mga minamahal. At yan po yung natutuwa ang kalaban ng Diyos, mga minamahal. Pumuksa, pumatay at magnakaw. Yan po yung nais ng kaaway ng mahal na Panginoon. Pipigilan ng mahal na Panginoon, hindi niya magawa, mga minamahal. Hindi siya pwedeng gumawa ng mabuti sa ayaw makinig sa Kanya, ayaw tumalima. Ayaw ng tao tumalima sa mahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nasa banal na kasulatan, pinili, hinirang ng mahal na Panginoon ang bansang Pilipinas sa malayong silanganan, kung saan doon sumisikat ang araw. Doon manggagaling, mga minamahal, ang Kanyang kinalulukdan na susunod sa Kanyang banal na kalooban, mga minamahal. Wala nang pananampalataya, mga tao. Ang ginagawa ng tao, mga pinaghahandaan nila yung mga sakuna.
yung pagdating ng Big Bang, mga minamahal. Ba't wala bang Diyos na makikinig ng panalangin ng mga tao, mga minamahal? Kung magpapakumbaba ang mga tao, mga minamahal, ang pipigil dyan sa mga lindol na yan, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. At kung ayaw ng tao, mga minamahal, binigyan niya ng free will ang mga tao. Pag-ibasa po dito sa awit 104, 32, 33 po, kapatid. 104. Dito po sa aklat ng awit, 104 sa talata po ay 32 At 33. at 33. Amen. Praise the Lord. Na siyang tumitingin sa lupa at nayayanig, kanyang hinihipo ang mga bundok at nagsisiusok. Aawit ako sa Panginoon habang ako'y nabubuhay. Ako'y aawit ng papuri sa aking Diyos, samantalang mayroon akong kabuhayan. Amen. Amen. Praise the Lord. Malinaw po yung nabasa natin. Ang may control ng mundo, mga minamahal, yung mga lindol na yan, mga minamahal, yung pagputok ng bulkin nabasa natin, mga minamahal, nasa kapangyarihan na mahalapan dahil sa kasalanan. Bagyo, ayaw ng Diyos ang bagyo, mga minamahal. Wala naman tayo nakita dito sa banal na kasulatan na pinangako niya kung ang lupain, mga minamahal, ay susunod, hanapin kanyang mukha, sundin ang kanyang kalooban. Ang pinangako niya, mga minamahal, ulang pagpapala hanggang sa pagtatanim, hanggang sa pag-aani, mga minamahal. Yung bagyo, mga minamahal, bunga ng ayaw pagsunod ng mga tao, ayaw kilalanin yung Diyos na nag-iisa na nagkatawang tao. Alam naman natin, mga minamahal, na sa lahat ng mga gawain dito, mga minamahal, lahat po tayo nanggaling dyan, mga minamahal. Ano po nakantan natin sa pinanggalingan natin, di ba? Kapigatian, karamdaman, wasak na pamilya, bakla, tumboy, mga minamahal. Shabu, adik, sa pumatay, yun yung pinanggalingan natin. Nung nakakilala tayo sa katotohanan, mga minamahal, sapagkat sinalita ng bibig na malapan, ginamit ang ating minamahal na magulang natin sa malapan. Nung tanggap natin ang biyaya ng ibanghilyo ng kaligtasan, ibanghilyo ng pagbabago, ibanghilyo ng kayamanan, sagana sa kalooban, siyang nabunga ng Espiritu Santo ay nanahan sa atin. Nagkaroon tayo ng pag-ibig, dati galit at puot. Ngayon, nagbago tayo. Nagpapatutuan salita ng Diyos ay tapat at tunay, mga minamahal. Kung sino ang lalapit sa Kanya, pagagalingin niya kahit anong karamdaman. Gusto niya magbago, lumapit siya at babaguhin siya na malapay noon. Ngunit nakakalungkot na bagay, mga minamahal. Napakababaw ng pag-ibig ng mga Kristiyano. Kunting katitisuran, kunting pagsubok, tumanggap ng kagalingan ng karamdaman, walang sasakyan, walang bahay, pinagkaloob ng mahalapay, lahat kapayapaan. Ating mga anak, pinagpala ng malapay, pinagtapos ng malapay, binigyan ng magandang hanap buhay, ginawang ulo, hindi buntot, nasaan kalalim ang pag-ibig mo na pinakita ng mahalapay noon sa atin. Napakaraming bakante, mga minamahal. Mga tinawag ng malapan, asan sila? Napakababaw, mga minamahal. Alam natin ang buhay ni Job, mga minamahal. Si Job, mga minamahal, ibinagyan ng pagsubok ng malapay na pinahintulot niya si Satanas. Nasirain ang buhay ni Job. Lahat ng pag-aari ni Job, tinangay ng mga ibang bayan, ng sadiyo, ng mga kalyo, mga minamahal, libo-libong mga hayop, mga kambing, mga tupa, mga asno, mga baka, mga minamahal, walang natira, mga minamahal. Hanggang mula sa langit, apoy, sinupok ang tupa ni Job, napakarami, mga minamahal. Ubos lahat, maging yung kanyang mga anak. 7 lalaki, pinuksan ang diablo, mga minamahal. At 3 anak niyang babae, mga minamahal, hanggang siya, mga minamahal, ay dapuan ng malubang karamdaman, ng bukol, nagdanak-nak, mga uod, lumalabas. At hindi niya sinabi na
ito'y nagmula sa Diablo, kundi mula sa mahal na Panginoon. Sapagkat kung hindi papahintulot na mahal na Panginoon ang nagawin ng Diablo yun, hindi mangyayari yun, mga minamahal. Anong ginawa ni Job, mga minamahal? Salaminin po natin ang ating sarili dito, mga minamahal, sapagkat tayo nga po ang ilaw ng salibutan, tayo po ang pinili ng mahal na Panginoon upang ito natitira, nalalabi ng kunting panahon na lang, mga minamahal. Yung dakilang layunin niya, mga minamahal, sa atin, mga minamahal. Anong pagsubok, anong pag-uusig ang nangyari kay Job? Yung kanyang mahal na asawa, inusig siya. Itakwil mo na yung Diyos. Tignan mo ang nangyayari sa iyo. Bakit hindi mo na itakwil? Wala na lahat. Naubos na lahat. Mga anak, ubos na. Nagkaroon pa siya ng karamdaman. Dumating ang 3 niyang kaibigan. Anong ginawa? Inusig siya. Lahat na nangyari sa kanya na pagsubok, mga minamahal, pinapalabas ng kanyang kaibigan nang dahil sa kasamaan na ginagawa ni Job. Ngunit tinanggap ni Job lahat ito, mga minamahal. Pakibasa po dito sa Job, mga minamahal, 1:21, 22, 23. Salaminin po natin ang ating sarili, mga minamahal. Nakakalungkot na bagay, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Job, kabanatay 1, sa talatay 21, 22. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nagalis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni inari mangmangmang ang Diyos. Amen. Mga minamahal, asan po tayo, mga minamahal? Tayo po ang pinili, hinirang na mahal na sa huling araw na ito. Salaminin natin kung bakit wala po yung mga ibang kapatid natin wala dito. O para tayong alitap-tap, mga minamahal, patay sindi, mga minamahal. Unsan, wala tayo ng miracles, wala tayo ng Biyernes. Na 2 linggo, mga minamahal. Kulang po tayo ng langis, mga minamahal. Matutulad po tayo sa 5 birihin na mangmang. Ngunit yung punong-puno ng langis, gumaganap na kanyang kalooban 3 bisis, mga minamahal. Kung ano yung tinuro ng ating minamahal na magulang po natin sa ating mga minamahal, na umiibig na mga ngaral po sa ating mga minamahal ating manggagawa. Kailangan po ang langis natin na hindi kalahati, kailangan puno po, mga minamahal. Baka mapagsaran po tayo ng langit, mga minamahal. Pag sinara na ang pinto ng langit, wala na po, mga minamahal. Kung kulang ang langis po natin, kahit naglilingkod tayo sa ayaw at sa gusto natin, mangyayari at magaganap ang sinalita ng mahal na Panginoon. Hindi mula sa akin ito, mula po, mga minamahal, sa banal na kasulatan. Alam po natin yung 10 virgin, mga minamahal, na nagdala ng kulang yung 5, mga minamahal, talagang pinuno po nila, mga minamahal. Yun po yung ibig sabihin, spiritual po yan, mga minamahal. Ginaganap po nila yung kalooban ng malapit. Ganun din po na mangyari sa atin. Magsumika po tayo kahit mabigat ang katawan natin. Kami po mga senior citizen na, mga minamahal. Ginagawa namin, dumadalo kami ng Bible study, nagsusumikap. Maliban na kung hindi namin kaya talaga, dumarating din po yung kahinaan bilang nasa physical pangatawan. Nagsusumikap kahit tirap. 3 bisis, mga minamahal, sa kapuran at kaluwatian lang po. Sapagkat may pagkatakot nga po tayo, iniibig natin ang kaligtasan natin, iniibig natin ang mahal na Panginoon, iniibig natin ang minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Sapagkat sinabi ng binabit pastor natin, mas mahal niya ang kaligtasan natin kaysa ating mga, sa kanyang buhay, mga minamahal. Narinig ko po sa kanya yan, mga minamahal. Mas mahal niya ang ating kaligtasan kaysa kanyang buhay. Yan ang pag-ibig ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal, dapat huwag po natin sasadyain, mga minamahal, maliban lang po kung may pagkakataon, mga minamahal, na hindi po talaga maiwasan. Alam po na mahal na Panginoon yan. Kung nasa tahanan lamang tayo, binigyan tayo ng sasakyan na mahal na Panginoon, malakas ang katawan mo, kunting nararamdaman mo, wala ka dito. Anong dahilan po, mga minamahal? Asan yung lalim ng pag-ibig ng Diyos na pinakita sa iyo? Asan yung lalim na igaganti mo sa pag-ibig ng mahal na Panginoon? Pakibasa po dito, mga minamahal, sa
Sino ang makapaghihiwalay sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo? Dito po sa aklat ng Roma, sa kabanata ay 8, sa talata po ay 35, talon sa 38 hanggang 39. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang pag-uusig, o ang kagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung titignan natin yung sa ating mga kapatid kay Job, yung binasa niya ngayon, mga minamahal. Mas mabigat pa yung pagsubok ni Job, mga minamahal. Sino makapaghihiwalay sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pag-ibig? Sa kanyang pag-ibig na pinakita sa atin, mga minamahal. Pag-uusig na karinig ka ng masakit na salita, napakababaw, mga minamahal, na dahilan yan. Hindi tayo nagtatrabaho, hindi tayo naglilingkod, mga minamahal, dito po sa mga nakatayo, dito sa banal na pulpito. Naglilingkod po tayo sa Diyos na buhay, na napakabait na gawa niya magkatawan tao dahil sa pag-ibig sa iyo, sa ating lahat, mga men, sa lahat na makikinig, sa lahat ng tatanggap sa Kanya, kikilalanin siyang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang banal na pangalan. Nabasa po natin, mga minamahal. Kaya nga po nakakalungkot na bagay, mga minamahal. Minsan, kikita mo, mga minamahal, ilan yung dumadalo ng overnight, dumadalo ng Miyerkules. Nabasa naman natin, mga minamahal, ang pag-ibig ng mahal na Panginoon, wala daw makapaghihiwalay. Katulad ni Job, mga minamahal. Katulad ng unang mga magulang natin sa mahal na Panginoon. Mapalad po tayo sapagkat noong panahon, mga minamahal, nung panahon ni Moises, mga minamahal, ano po yung buhay nila? Naglalakbay lang po sila, mga minamahal, sa ilang. Wala sila bang ginagawa kundi maglakbay, mga minamahal, kasama yung mga kanilang mga anak, yung mga hayupan nila, mga minamahal. Wala sila nakikita sa paligid, mga puros disyerto, mga minamahal. At ano po nangyari sa kanila? Ilan lang po, mga minamahal, nakarating pa rin doon sa Kanaan. Sa kabila ng walang tukso, mga minamahal. Wala sila makita tukso ngayon, lahat kaliwat kanan. Puros tukso, mga minamahal. Ngunit pinarusahan pa rin sila na malapayon dahil sa yung pag-uupasala nila, bigyan lang sila ng kunting pagsubok. Hindi na dadalo, mga minamahal. Wala na sa upuan, mga minamahal. Nagmumurmur na, mga minamahal. Yung po yung buhay ng mga Kristiyano noon, mga minamahal. Hindi katulad sa atin, mga minamahal. Seek it first the kingdom of God and His righteousness, and all things be added unto you. Sa atin, naglipa na po, mga minamahal. Ang sarap ng buhay natin, mga minamahal. Totoo po yan. Dahil pinagpala nga po tayo na mahal, ibinigay niya lahat, mga minamahal. Mamaya, mga minamahal, kung gusto natin pupunta sa McDonald's, sa Jollibee, hindi naman masama. Sikit first lang, kailangan lang po natin sundin ang kalooban na malapay noon. Sapagkat napakahalaga sa paningin na malapay noon ang bawat isa po sa atin. Hindi pa po huli ang lahat, mga minamahal. Ang Diyos natin ay mahabagin, mga minamahal. Ngayon, kung marinig mo ang tinig ng mahal at manumbalik ka, mangako ka, mga minamahal, ibabalik mo yung unang pag-ibig mo. Dalawang kamay, ayakapin ka na mahal na Panginoon at kakalimutan niya, mga minamahal, yung nagawang kasalanan. Bukas pa ang langit, mga minamahal. Pag nagsara na yan, mga minamahal, anong mangyayari kung naiwan ka, mga minamahal? 1% of 1% ng kaligtasan mo, baka wala po, mga minamahal.
Kasi yun na po yung pagsara ng daong ni Noah, yun na po yung pagsara ng langit na iwan ka. Asan yung kaligtasan mo, mga minamahal? Ba't naiwan ka, mga minamahal? Dahil pinabayaan mo ang pag-ibig ng mahal na Panginoon sa iyo. Hindi mo binigyan ng halaga ang paghihirap ng ating mahal na Panginoon sa Diyos, ang ating Diyos sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. Ginawa niya ang langit at lupa, mga minamahal. Ngunit nagsisi pa rin siya kung bakit niya ginawa ang tao, mga minamahal. Dahil nga po sa kasalanan, mga minamahal, nagsisi siya. Tapos natin matanggap ang katotohanan, mga minamahal, ginagawa lang po namin, taking for granted na lang po yung paglilingkod natin, mga minamahal. Hindi pa yun ang hinahanap ng mahal na Panginoon. Nagtitipon ka pa rin ng kayamanan dito sa ibabaw ng lupa, imbis magamit sa pamamalakay ng kaluluwa, mga minamahal, sa mga kapatid na nangangailangan na nakikita mo, mga minamahal. Hindi mo nakikita yon, mga minamahal. Sapagkat ang binibigyan mo, hindi naman yung kapatid mo, kundi ang mahal na Panginoon. Basta gumaganap ka ng kalooban ng mahal na Panginoon, pinapakita mo ang pag-ibig mo sa kapatid mo, ay ginagawa mo ang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon, sapagkat yung kapatid mo ay nilalang din ng mahal na Panginoon. Kahit sinong tao, mga minamahal. Mati mo ba nakikita mo mga minamahal tao na namamalimos, na hindi mo mabigyan kahit kunti man lang, mga minamahal, bili niya o ano man, samantalang punong-puno yung bulsa mo, mga minamahal. Nagtatakip ka na lang ng iyong mata, mga minamahal, yung mga paligid mo na naghihirap. Kung ginagawa mo yan, hindi natin kapatiran, magiging ilaw, asin ka nga ng sanlibutan ito. Hindi lang sa kapatid mo na naririto. Sapagkat lahat ng tao ay nilikha ng mahal na Panginoon. Anong gagawin mo sa iyong kayamanan? Samantalang kung nagpapagamit ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, na sobra-sobra yung pagpapala ang binibigay ng mahal na Panginoon, hindi lang po dadaloy, kundi aagos ang pagpapala sa iyo gitsalat sa spiritual, mga mahal mo sa buhay. Kung inibig mo ang pagbibigay, mga minamahal, inibig mo ang pag-ibig, mga minamahal, mapupuno nga ng biyaya at pagpapala, kapayapaan, higit sa lahat kaligtasan ang naghihintay sa iyong buong sambayanan, mga minamahal. Totoo po yan, sapagkat ang Diyos natin ay pag-ibig, mga minamahal. Hindi siya nagtatangi ng tao pag ginagawa natin sa kapatid natin na naghihirap, mga minamahal. Sa ating kapwa, mga minamahal, nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kilala na natin si Cornelio, mga minamahal, hindi nakakilala sa mahal na Panginoon, wala pa rin siyang kaligtasan, mga minamahal. Nagpapalimon siya araw-araw doon sa mga mahihirap, mga minamahal. Sumasamba siya, ngunit hindi niya kilala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Wala pa siyang siyam na bunga ng Espiritu Santo, sapagkat ang siyam na bunga ng Espiritu Santo ay makukuha lamang ito, mga minamahal. Kung nagpabautismo ka sa pangalan ng mahal na Panginoon, at bababa sa iyo ang banal na Espiritu Santo, kapuspusan ng Espiritu Santo, magbubuha ka ng siyam na Espiritu Santo. Anong ginawa ni Cornelio? Yung ginagawa niya, mga dinubli niya pa yun, mga minamahal, nanghigit, nagpagamit siya sa banal na gawain ng malapan, tumaloy, umagos ang pagpapara sa kanya nasasakupan, mga minamahal. Madadala mo pa ang iyong pag-aari, mga minamahal, kung sobra, mga minamahal. Pag dumating ang mahal na Panginoon, maiiwan po natin lahat yan, mga minamahal. Kung inibig po natin ang ating salapi, yayakapin natin yung salapi natin dito sa lupa, mga minamahal, at yung kayamanan mo niya, kasama mong maiiwan yan, mga minamahal. Kaya pinagpala ka na mahal na Panginoon sa lahat ng bagay, mga minamahal. Ang nais ng Diyos, magmahalan tayo, mga minamahal. Alam mo, kung nagbibigay ka, mga minamahal, kahit kanino mararamdaman mo yan, mga minamahal. Yung kapayapaan, halos lumalakad ka sa ibabaw ng lupa. Hindi ka tumitingin doon sa mga bagay na hindi nararapat tignan o gawain. Makikita mo ang pag-ibig na mahal na Panginoon. Maging sa pagtulog mo, aaliwin ka na mahal na Panginoon. Sa pagpupuri, gigisingin ka, tatapikid ka. Oo,
Mga minamahal, kung nalulugod sa iyo, mahal na Panginoon, gigisingin ka na mahal na Panginoon, may tatapik sa iyo. Lagi ka mananaginip, spiritual na panaginip, namamalakaya ka ng kaluluwa, mga minamahal. Nanguhuli ka ng maraming isda sa mga ilog, mga minamahal. Naruroon na nangangaral ka sa panaginip mo. Nalulugod ang malapay noon. Napapanaginipan mo siya, anak, malapit na akong dumating, mga tinig na pang-aliw ng malapay noon. Pag ginaganap mo ito, mga bagay na ito, mararanasan mo ang siyam na bunga ng Espiritu Santo, yung pagkatakot mo, mawawala ang mga minamahal. Sa buhay ko, mga minamahal, kapurin lang sa mahal na Panginoon. Ano man dumating sa akin, mga minamahal, tanging kayamanan talaga natin, mahal na Panginoon. May takot tayong hindi dadalo. May takot tayong hindi tayo malilit, mga minamahal. Yan po yung totoo, mga minamahal, kung umiibig ka sa mahal na Panginoon. Dahil kung sasadyain po natin, mga minamahal, na alam natin oras na yun, mga minamahal, makakarating tayo na maaga at gagawin mo po, hintayin mo, mga minamahal, na matatapos na, mga minamahal. Doon sa mga sumasadya, mga minamahal. Wala tayong maililihim, mga minamahal. Ang biyaya ng Diyos ay sumasagana sa atin. Mga pag-aaral, makita niyo po naman, binibigyan tayo ng mga karunungan upang may pasa po natin ang ating examination o kaya yung mga interview sa atin, mga minamahal. Sa mga board exam, pinapasa tayo ng mahal na Panginoon dahil gusto niya tayong mga galak, mga minamahal. Huwag mo naman ipagpapalit, mga minamahal, yung para sa mahal na Panginoon dahil sa pagpapalang yan. Iwanan mo yung negosyo mo, mga minamahal, dahil hindi naman magdadala sa iyo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan niya. Baka madatnan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Sa banal na gawain at wala po tayo, nasa negosyo po tayo, mga minamaliban lang po doon sa mga talaga pong hindi sinasadya, hindi maiiwasan mo at lugod dahil sabik na sabik dumalo, hindi lang maiiwasan. Alam na mahal na Panginoon yan. At kung ang pag-uusapan po natin negosyo, mga minamahal, malaya po tayo, sarili natin ng oras. Tayong walang ginagawa, may trabaho tayo sa bahay, sarili natin ng oras, mga minamahal. Sino bang walang sasakyan dito na hindi binigyan ng mahal na Panginoon? Halos lahat po tayo, binigyan ng mahal na Panginoon. Hindi po tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, bisikleta, ilan lang po yung bisikleta, naglalakad tayo. Papunta rito, papunta doon, kasi hindi tayo napapagod, gumagawa ng kapamaran, mahal na Panginoon. Na hindi tayo pinapabayaan. Yung po yung nasain natin, mga minamahal. Yung kayamanan sa langit, yung kayamanan ng banal na Espiritu na sa atin na hanahan, nagbibigay ng kapayapaan, kagalakan, nag-uudyok sa iyo, mga minamahal, na ayaw mong magliban sa mahal na Panginoon. Yan yun, mga minamahal. Alam natin sa banal na kasulatan ang kayamanan, mga minamahal, kung gaano karami ang iyong kayamanan at iyong inibig. Ang kayamanan, ganun din karami ang iyong kabagabagan. Totoo po yan, nasa banal na kasulatan. Ngunit kung nakontento ka, mga minamahal, sa mga pagpapala ng mahal na Panginoon, para kang batang natutulog na mahimbing, wala kang problema pagkagising mo. Kasama mo, mahal na Panginoon, tinataas mo na yung hindi po cellphone, mga minamahal. Kailangan po natin, tas natin yung kamay natin, hindi po yung cellphone. Kasi totoo po yan, napapatunayan ko po yan sa mga, hindi ko po sinisiraan talaga. Yung mahilig sa cellphone, mga mahal ko sa buhay. Kaya lagi kong sinasaway, binibilinan. Inuuna yung cellphone, mga minamahal. Wala nang panahon. Kunting panahon lang, manalangin na. Tapos ayun na po, mga minamahal, hindi po nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Marami pong pangusap ang mahal na Panginoon na yan cellphone na yan, mga minayang panunood natin, lambis ko na po na panaginipan yan. Lumabas pa nga doon sa TV screen ko yung Diablo na hinabol po ako, mga minamahal. Nung binago po ako na mahal na Panginoon. Yung pa rin nung naganap, mga minamahal na mga bagay na pangyayari nyo, naglilingkod na ako, meron pa rin ako nagawa na nanonood ako. Pinaalalahanan na naman ako, mga minamahal, ipinakita na yung pinapanood ko. Tuwan-tuwa yung Diablo. Mga minamahal, yung pinapanood ko, tumawa siya sa akin. Kaya po, mga minamahal, hindi ko po kayo inaano, mga minamahal.
Kung mahal natin, mahal na Panginoon, sumunod po tayo sa mahal na Panginoon. Kung mahal natin ang ating kaligtasan, mahal natin ang ating mga mahal sa buhay, ikaw at ang buong sambayanan, basta sumunod ka sa kalooban na mahal na Panginoon. Bala ang mahal na Panginoon sa ating mga mahal sa buhay. Kung nalulugod ang mahal na Panginoon, lahat gagawin ng mahal na Panginoon. Yung mga kaaway mo, sabi niya, pag nalulugod, ang Diyos sa mga lakad mo, maging yung mga galit sa iyo, gagawin yung maamo, mga minamahal. Pangako na mahal na Panginoon yan. Ang kanyang mga anghel, mga minamahal na magbabantay sa atin. Anumang sakuna mangyari, lindol, digmaan, manlulupig man, pangako na mahal na Panginoon kung sumusunod tayo sa kalooban, hindi tayo pababayaan. Pangako mahal na Panginoon, hindi mo kami iiwan ni pabayaan. Pangako na mahal na Panginoon yan. Mga salot, mga mananak, malimpapit, dagat, manlupa, minamaniho mo, sinasakyan mo. Andyan ang anghel na malabay katulad ng kapatid natin na sumigaw. Babaksak na yung eroplano, sumigaw siya ng hallelujah, praise the Lord. Anong nakita mga minamahal? Nung piloto, mga minamahal. Isang kamay humawak dun sa eroplano, mga minamahal, at daan-daan niyang inilapag dun sa emergency landing sa Qatar na hindi na po aabot, babaksak na po. Nakita ng piloto yun, mga minamahal. So, sino sumigaw ng hallelujah? Ngayon ko lang, ngayon sa tangang buhay ko, magmula nung isilang ako, sabi niya, ngayon lang ako nakakita ng himala, isang kamay na umawak doon sa eroplano. Yan niyo po, mga minamahal, grabe po ang pag-ibig, pagmamahal na mahal pa yun. Beloved pastor natin, nanalangin na sa impyerno na yung kapatid natin, kinuha pa rin ng mahal na Panginoon. Ganyan po ang despito ng ating mahal na Panginoon sa ating beloved honorable pastor. Mga minamahal, wala siyang panalangin na hindi dininig ng mahal na Panginoon. Saan po kayo makakabasa sa banal na kasulatan na sa impyerno di ba nasa banal na kasulatan isang mayaman, isang mahirap, yung mahirap na punta sa langit, yung mayaman na punta sa impyerno. Nikikiusap siya kay Amang Abraham, hindi pinayagan. Kung hindi siya maniwala daw doon sa mga propita na nasa lupa na nangangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan, maging patay, mabuhay sa kanyang harapan, hindi sila maniniwala. Yung mga mahal niyang 5 nasa lupa pa po, mga minamahal. Hindi pinayagan. Ngunit ating beloved honorable Pastor Will Estrada Almeida, yung kapatid natin ngayon, binigay ang kanyang buhay na siya mismo nagpapatutuo. Yun siya po yung nagliyans doon sa binan ko, mga minamahal, na mamamatay na, inabot ng taon. Buhay na buhay siya, mga minamahal. Napunta po na impyerno yun, patutuo niya, mga minamahal. Tingnan niyo po, mga minamahal, tunay nga na banal na gawain ng mahal na Panginoon. Ang banal na gawain ito, mga minamahal. Sino bang hindi nanginat ng lulupaypay sa atin? Mo't nilalabanan natin ang ating sarili sapagkat ang ating sarili ang number 1 na kaaway po natin, mga minamahal. Mo't nangako ang mahal na Panginoon. Kung tayo po, mga minamahal, na sa pagsubok sa kahinaan, doon makikita mo ang kalakasan, kapangyarihan ng mahal na Panginoon kung ikaw ay luluhod at tatagin sa Kanya. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kung nakikita namin kayo mahina, kami mahina at kayo malalakas, sabi nila ni Apostol Pablo. Kung tayo daw nakikita, sabi ni Apostol Pablo, na tayo ay malalakas, sila'y mahihina. Tuwan-tuwa si Apostol Pablo, mga minamahal. Sapagkat hindi nga po sayang yung pinagpapagal ni Apostol Pablo na nakikita niya ang kanyang inaalaga ang mga kaluluwa, mga minamahal. Tignan niyo po ang pag-ibig ng mga apostol. Laging tinitignan, mga yung mga pinapangaralan niya, yung inaalaga niya, mga tupa, mga minamahal. Na ayaw niya manghina, manlupay-pay, lumayo, mga minamahal. Katulad po ng ating beloved honorable Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal. Kung nalalaman lang po natin ang nasa puso ng ating beloved honorable Pastor Will Estrada Almeida, kundi lang po sa panalangin natin. Yung kalagayan ng ating beloved honorable Pastor, kung tustusin talaga, kundi lang sa panalangin, hindi siya nahabag sa atin dahil ang panalangin natin kumplitong recovery. Itayo na mahal na Panginoon sa pulpito, ibuka ang bibig ng nilangisan niya. Yun yung mga panalangin natin, mga minamahal. At alam batid ng mahal na Panginoon yan. Napakahalaga sa atin, mga minamahal, maging ganun man ang katayuan ng ating beloved honorable pastor.
Willie Estrada Almeida, lumalakas pa rin tayo at nakikita natin siya, mga minamahal. Kaayaw pang kunin ng mahal na Panginoon. Malamang sama-sama na tayo, mga minamahal. Bulok na po ang mundo, mga minamahal. Umaapaw na po sa ibabaw ng lupa ang tubig. Giba na, mga minamahal, ang buong mundo, yung mga bundok natin dahil sa lindol, pagputok ng bulkino, mga minamahal, wala na. Lahat ng sinabi, climate change, mga minamahal, wala nang magagawa. Totoo po yan. Itong mga darating masigit at higit pa mangyayari, mga minamahal. Kaya magsitatag tayo, mga minamahal. Kailangan po talaga dumalo tayo ng 3 bisis, mga minamahal. Magmahala, huwag tignan yung mga bagay. Yung mga kapatid natin na natitiso na sasaktan. Nabasa po natin kung paano si Job, paano binasa sa Roma na walang makapag-iwalay kay Kristo. Kaya anong balik na po kayo, mga minamahal. Nasaktan lang kayo ng kunti. Pagpalipasin nyo lang yan. Wala na po yan, mga minamahal. Naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon, hindi sa ating sarili, hindi sa mga tumatayo dito, mga minamahal. Tingnan mo yung pag-ibig na mahal na Panginoon na tumatayo ka dito na umiiyak ka. Napupuspos ka ng banal na Espiritu Santo. Makarinig ka lang mga katitisur, nakakita ka lang katitisuran. Wala pagtulo. Ni katiting na dugo, mga minamahal, naging dahilan para lumayo ka, mga minamahal. Papakahirap ka, mga minamahal, sa malayong lugar. Hindi ka nakakadalo ng 3 bisa, asa ng kaligtasan mo. Kailangan natin magpakumbaba na sa mahal na Panginoon. Malapit na, mga minamahal. Mga nasasaktan, mga minamahal. Na pinagpala, makita mo pinagpala talaga, nakarinig na nasaktan lang, mga minamahal, lumayo na sa mahal na Panginoon. Nasaan yung pag-ibig ng mahal na Panginoon na ginawa sa iyo? Iningatan ka magmula sa mga disgrasya, mga patutunan, magulang mo, mga minamahal, kansulumalik ka, mga minamahal, pinagpala ka, binigyan ka ng magandang trabaho, nasaktan ka nang wala ka na. Anong klaseng pagmamahal natin sa mahal na Panginoon yan? Mga kawawang mga kapatid, nagpapakahirap, lumalayo, nasaktan lang. Kunting, di ba nabasa po natin, mga minamahal, wala makapag-ihiwalay kay Kristo? Nakita natin ang buhay ni Job, maging yung kanyang asawa, tinakwil siya, takwil mo na. Ng kaibigan niya, 3, lahat pinagwikaan siya ng kasamaan na hindi niya ginawa. Pagsubok na dumating sa atin, magkaroon na tayo kunting katitisuran. Tinignan mo na yung tao na nagbigay, panghihina yung loob, kinatisuran mo, hindi mo tinignan mahal na Panginoon kung saan ka nang galing. Katulad ko, baka 1995, wala na ako, ba't narito pa ako? Dahil kinabagan ako ng mahal na Panginoon, ba't nariyan ka, kapatid? Dinagdagan ng iyong buhay dahil sa pag-ibig na mahal na Panginoon, ayaw kanyang mawala. Nais kanya magbana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam natin ang buhay ng mahal na Panginoon ng mga apostol. Wala sa katuldukan yung hirap na dinaranas natin, mga minamahal. Ito'y para sa ating lahat, mga minamahal, maging sa akin. Sa akin, sa ating lahat, sa bawat nakikinig, sa ating mga viewers. May karamdaman kayo, leukemia, cancer, diabetes, problema napakabigat. Punong-puno kayo ng karamdaman, mga kapigat yan sa buhay. Narito ang mahal na Panginoon nag-aanyaya sa inyo. Ang lahat ng kalungkutan ninyo, ang kapagitan ninyo, mga karamdaman ninyo, nais niyong kapayapaan ibibigay ng mahal na Panginoon sapagkat nilikha ka rin ng mahal na Panginoon. Inibig ka ng mahal na Panginoon kung bakit siya nagkatawan tayo sa iyo. Tayong lahat na nakikinig, lahat na nunood. Mahal ng mahal na Panginoon. Kaya nga sinabi niya, hindi ko bayan ay gagawin ko ng bayan. Kung hindi ko iniibig ay iibigin ko na. Sinaway tumimo ang pangusap ng mahal na Panginoon na tayo mga kaibigan, mga minamahal. Huling talata, ito po yung hinahanap ng mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. Sa Apokalipsis po, mga minamahal. Pagkibasa po, mahal na kapatid. Dos 4. Pwede ako na lang po magbara sa mahal na kapatid. Dito po sa Apokalipsis, huling talata na po, mga minamahal. 2:4. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na yung iniwan ang iyong unang pag-ibig.
yung una nating pag-ibig. Hindi tayo makakarating sa mahal na Panginoon kung hindi natin ibabalik yung unang pag-ibig natin. Ang daming pag-uusap ng mahal na Panginoon maging sa akin, mga minamahal. Halos hindi ako kumain, nagkasakit ako mga minamahal, napaalalahanan ako dahil hindi ako sumunod. October, November, December, halos walang tubig, walang kain, walang tulog. Talagang walang tulog, walang kain, halos dapat patay na ako, mga minamahal. October 28, November, December, nagmakaawa na lang ako sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon sa anniversary, December 27, kako noon. Nais kong makadalo. Kaya naramdaman ko na lang, mga minamahal, yung buong lalamunan ko may nana. Parang binabari na yung ulo ko, yung pa ko biyak lahat, ng alis na katawan ko biyak lahat, mga minamahal. Ang lalalim, mga minamahal. Sabi nila, tinan nyo, dapat patay na ako, kako. Pinag-usapan po talaga ang patay na ako. Lahat na ng mahal ko sabi, pumunta na doon. Wala pa akong tulog talaga, mga minamahal. Alam nyo, nung di pa ako nag-project stress, mga minamahal, isang patak na tubig, di kaya. Dahil kailangan hindi ko lunukin. Ang gagawin na ipapatak na ganun, free na, dadaloy. Pag lumunok ko, hindi ko kaya, mga minamahal. Kung pabayaan lang mga diri-diritso, ay masakit, mga minamahal, hindi ko kaya, wag na ako. Ako nga, kung talagang mamamatay ko, dapat wala na po ako noon, mga minamahal. Kita niyo yung karamdaman na paalala sa akin na mahal na Panginoon. Wala akong panalangin, kundi kunin niya na ako, mamatay na ako, mga minamahal. Yun na po yung panalangin ko. Kung sabi ng mahal na Panginoon, hindi ka pa mamamatay, yung may katabi po ako, mga minamahal. May katabi po ako, hindi ko lang siya nakikita ko siya sa panaginip, mga minamahal. Nung dinalayan niya po akong humayo doon sa amin, mga minamahal, doon ko nakita, mga minamahal. Kasama ko, anong gagawin natin? Pumasok tayo dyan sa kwartong yan. Sabi niya, pagpasok namin, mga minamahal, nagtitipon yung mayayaman na tao na ginagamit ng kaaway. Anong gagawin namin, malapan? Iwasak yung kanilang mga dulang. Yung nakikita yung mga partition dyan, sabi ng mahal na Panginoon, yung mga kwarto na riyan, nariyan nakakulong. Ang masasamang espiritu na umaalipin doon sa mga, buksan nyo lahat, palayain nyo. Mga minamahal, at doon po nung nagalit yung Diablo, mga minamahal, kako, pambira ka naman, ba't ikaw ang gumising doon sa Diablo, kako, ba't akong hinabol? Sabi niya, akong hinabol, ginising niya mga, takbo ako, mga minamahal, nung malapit na sa akin, humingi ako ng tulong sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, ligtas ba ako? Doon ko nakita, mga minamahal, yung nakatabi ko, siya nagligtas sa akin. Anghel na mahal na Panginoon. Praise the Lord po rin po, mahal na Panginoon. Praise the Lord po, dyan na po nagtatapos, mga minamahal. Kung nasaktan ko man yung damdamin nyo, ito'y pag-ibig na mahal na Panginoon. Pinapangaral ito para sa ating lahat, maging sa akin, mga minamahal. Sapagkat kami tumatayo dito, na pagdating ng bahay, mga minamahal, lumulod kayo, binubulay-bulay namin lahat ng sinasabi namin, mga minamahal. Nakapagbitaw kami ng salita dito, binubulay-bulay namin, inihingi namin habag sa mahal na Panginoon. Kung mayroon kami na salita na hindi ibig na mahal na Panginoon, mahirap po tumayo sa banal na pulpito. Babalik sa amin, mga minamahal. Kaya kami, grabe pagsisisi namin kung nangangaral kami dito, mga minamahal. Bakat kung nangangaral kami, mga minamahal, at ginagawa namin, mahal na Panginoon, ibinibigay natin sa kahiyan, mahal na Panginoon. Hinahatulan mismo natin ang ating sarili at binibigay natin sa kahiyan, mahal na Panginoon. Huwag mong gawin mo at ginagawa mo. Ay pinagbubulay-bulay namin. Ang Diyos ay mahabagin. Mahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bukas pa ang langit, mga minamahal. Praise the Lord po. Umawit po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal kailan itatalian kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat.
At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal kailan itataniyan? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Maminamahal, hallelujah, hallelujah. Ang Diyos ay hindi na mabibiro. Sabi ng Biblia, kung ninasik ng tao, siyang aanihin niya. Kung nagasik tayo ng kabutihan, pagsusumikap, aani tayo maminamahal sa pangako ng ating malawang langit, buhay na walang hanggan. Ipagpapalit ba natin ito? Doon sa kalayawan ng mundo, ipagtrabaho ang ating mga kaligtasan na may takot at panginginig. Palagi tayong kinakausap ng mahal na Panginoon sa mga pangangaral, sa Kanyang mga salita. Alam ko, maminamahal, na talagang ang Diyos ay hindi na pabibiro. Lagi tayong kinakausap. Isuko ang ating mga sarili. Sayang yung ating naumpisahang paglilingkod sa mahal na Panginoon na ang dulo ay mapapahamak lang tayo. Kunting mga paalala, kunting rebuke, kunting pagtutuwid, hindi natin matatanggap. Dahil nangingibabaw yung ating pride, yung ating ego. Hindi naman tayo maminumahal mabubuhay diyan. Hindi naman tayo makakakat sa langit diyan. Kung ang Diyos nagkatawang tao nang dahil sa Kanyang pagmamahal sa atin, hindi ba natin kayang magpakumbaba? Aminin yung ating mga pagkakamali, ating mga pagkukulang, mga pagkakasala. Walang matuwid kahit isa. Wala. For all have sinned and come short of the glory of God. So kailangan natin maminamahal, aminin. Tanggapin ang mga pangangaral, ang pangungusap. Bakit may mga paghahanda sa ating mga sarili? Dahil alam natin na magbabalik na ang ating mahal na Panginoon. Napipinto na. Anytime rapture will take place. Tingnan na lang natin yung mga binabanggit ng ating mga mangangaral.
Ang uod at ang apoy hindi namamatay. Itubog mo lang yung daliri sa apoy, nasasaktan ka na. How much more kung ang iyong kaluluwa ay ibuli doon sa dagat-dagatang apoy. Ang uod, lalabas sa lahat ng butas na iyong katawan. Imagine yan. Pero ganun na lamang ang kahabagan ng mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating mga naririnig na pangungusap, ano mapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon? Wala. Kahit ang kamatayan, hamakin natin yan. Amen. Kaya sa umagang ito, sa ating mga beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook, there are 4 requirements of the gospel. There is no other name written among men in heaven and in earth whereby we must be saved, but in the name of Jesus. John 1:12, but as many as receive Him, to them give He power to become sons and daughters of our living God. Yung lamang tumatanggap kay Kristo ang ariing tunay na anak ng Diyos para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kailangan mong sumampalataya, maniwala sa Ebanghelyo ng kaligtasan, kapangyarihan ng Diyos para ang tao ay maligtas. Kapangyarihan ng Diyos para makita ang kanyang mga himala. That is the gospel. At ang pananampalataya. Ang tao daw walang pananampalataya, hindi kalulugdan ng Diyos. 11:6 ng Hebrew. Hindi kinalulugdan ng Diyos ang taong walang pananampalataya. So kinakailangan sumampalataya ka na may Diyos, ang Diyos na ito'y nagmamahal sa iyo. Kaya kung tanggapin mo si Kristo na iyong tagapagligtas, Diyos tali na inyong buhay, ikaw ay magiging anak ng Diyos. At ang kasunod mong gawin ay kinakailangan magsisi ka sa iyong kasalanan. Repentance. Dahil kung hindi ka magsisi, kung hindi tayo magsisi, maliban ng tao ay magsisi, wala siyang karapatan para pumasok sa langit. Pero kung tayo po'y marunong magpakumbaba, magsisi, admit ourselves that we are sinners, ikaw ay tatanggapin ng mahal na Panginoon, titingnan mong ng mahal na Panginoon yung puso, linisin niya ng kanyang banal na dugo, mago sa krus ng Kalbaryo. Taos puso kang tatanggap sa Kanya at magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dahil ang pangatlong reglamento ay baptism in the name of Jesus Christ. Nasa Acts 2:38, repent and be baptized in the name of Jesus for the remission of your sins. At ang pang-apat po ay bautismo sa Espiritu Santo. Pag nandyan na sa iyo yung 4 na reglamento ng kaligtasan na yan, kandidato ka na sa langit, magmana ka ng buhay na walang hanggan. Kaya sa umagang ito, kung gusto nyong maging kabilang sa tunay na pamilya ng Diyos, itaas ang inyong kanang kamay, sumunod kayo sa panalangin na aking babanggitin, tanggapin si Kristo na inyong tagapagligtas, Diyos at hari ng inyong buhay, sumunod kayo sa minimahal na Panginoong Hesus, salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan. Naniniwala ako, I admit, ako'y makasalanan. Kaya sa umagang ito, isinusuko ko ang aking sarili. Tinatanggap kita ang aking sariling tagapagligtas, Diyos at hari ng aking buhay. Patawarin niyo po ako, mahal na Panginoon. Linisin mo ako sa aking karunyan. Hugasan mo ko ng banal na dugo magos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus, na aking tinanggap, ngayon magpakailanman. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, sa mga nagsitanggap sa iyo, kahabagan mo sila. Patawarin sa kanilang mga kasalanan, isulat ang kanilang mga pangalan sa lahat ng buhay dito sa kalangitan. Kung sila yung tunay ni Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, or dearly beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, their beloved children, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, aming hiniang lahat ng ito. Lahat magsabing amen. At sa ating mga pangailangan, maminamahal. Ang sabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Iparating ninyo, ipaabot ninyo ang inyong mga pangailangan, inyong mga panalangin sa ating mahal na Panginoon. The Lord will hear you. Hindi siya nagtatakip ng kanyang pandinig, ni ang kanyang mga mata ay hindi niya tatakpan. Kung tayo maging karapat-dapat sa kanyang paningin sa mga sandaling ito, humingi tayo ng tawad upang lahat ng ating mga panalangin, mayroong mga balik na karamdaman, mga problemang hindi malulutas, walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Sumampalataya ka, sumampalataya ako, sumampalataya tayong lahat sa pangalan ni Jesus. Upang mahal na Panginoon, sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, or the beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida,
Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo po kaming lahat, yung mga anak na narito sa umagang ito. Alam namin, malapit sapat ang aming po mga pagsasakripisyo sa buong magdamag. Hugasan mo kami ng banal na dugo na mag-us sa krus ng Kalbaryo. Banggitin ang karamdaman, cancer, tuberculosis sa puso, high blood, diabetes, hallelujah, rayuma, hallelujah, asthma, sa pangalan ni Jesus, demonyo na kahirapan, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, panlalamig, panlulupaypay, cast out, cast out, cast out, demonyo na kahirapan, cast out, cast out, hallelujah, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, complete healing and deliverance, cast out, cast out, cast out, complete healing and deliverance we pray right now in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, amen, amen, praise the Lord. Purihin natin malapay, taas ang dalawang kamay, maminamahal, huwag magbibiro. Taos pusong pasasalamat sa ating malapay, tumalon na 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Tanggapin ang pangako, ang kagalingan, kalutasan nating mga problema. Dahil sa Diyos ay walang imposible. Tumalon tayo ng 3 beses, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor unto the great worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. At tayo po ay dadako na po sa ating pong mga announcement. Ang nagpapalista last day ngayon malaman, mga minamahal, kung mayroon pang may dadagdag doon sa 33 heads, 45 na po. 41 na po, 41. So sure na po yung 3 bus, 3 van. So nakaban po tayo, mga minamahal, yung 12 to 15 seaters. So 41 po, sure na po yan. So i-close ko na po yung 3 van at hindi na po madadagdagan. Kung may madadagdag, ngayon lang pong araw na ito kasi tatawag po ako mamaya-mayang alas 7 doon sa kontak ko at alas 4 po ng umaga. Kailangan nandito na po kayo. Amen. Alas 4 ng umaga, in punto talagang aalis po ang van. At seating lang po yan, hindi pwedeng magdala ng bata, bunga o naman. Kung may bunga kayo, bayaran niyo yung bunga. Pero yung 41 po kasi sa 12 po, sa 15 po, 45 po. So 41 na po yan, tamang-tama po yung 3 van. At salamat po sa ating mahal na Panginoon na mayroon pong 2 na galing din po ng Umingan at makakarating sa ating church anniversary. Medyo malaki rin po kasi ang paghahanda natin dahil tayo po ay magdadaos din ng ating 38-year church anniversary dito po sa dako ng San Carlos this coming March 24 sa taong kasalukuyan. Kaya talagang nagsusumikap tayo, maminamahal, na bagamat talagang nagbibitaw tayo ng salapi para panggastos, pangtustos dito. Wala nang pinakamainam na ginagawa natin ng matupad natin yung mga pangaral ng ating mahal na ebanghelista na huwag kalimutan ng pagkakatipon ng mga banal, lalo na po yung 49-year church anniversary na gaganapin pa sa Luneta Park, Manila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. This coming Sunday, yung 41 plus yung may mga sasakyan, sasama tayo, doon tayo po sa Luneta. At doon tayo mag-service ng ating Sunday service. At sa mga maiiwan, maminamahal, anong gusto ninyo? Sa mga maiiwan, baby, Vines, baka naka-live pa tayo nito.